Nag-report si Manang Milky, ang dami exciting na balita sa Senado at maging sa Kamara. At alamin na natin ng exciting news dyan sa Kamara. Pinaldesisyon ng House Justice Committee sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos o impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pwede daw mabaligtad pagdating sa plenaryo, Lakay. Alamin natin ang detalye mula kay May RH12. pupuntahan kaya yan? Kasi ang sabi, yung mga ebidensya ay ginupit-gupit na clipping sa dyaryo. Talaga ba? Alamin natin, Lakay, mula kay RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella Lakay, sakaling maideklara ng House Justice Committee na insufficient in substance ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pwede pa rin itong mabaligtad sa sandaling umabot na sa plenaryo. Ito ang paliwanag ni Batangas Representative Jervil Luistro, miyembro ng House Justice Committee. Sa House Rules, pwedeng mabaligtad ang rekomendasyon ng komite sa pamagitan ng 1/3 vote ng kabuang bilang ng mga mamabata sa sandaling nagbotohan na sa plenaryo. Kung mangyayari ito, sinabi ni Luistro, ibabalik sa komite ang report at kailangang gumawa ng articles of impeachment. Narito si Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng House Justice Committee. Once it reached the plenary, can be overridden, pwedeng mabaligtad by way of at least 1/3 votes of all the members of the House. In that event, ibabalik sa Justice Committee yung committee report and we will be constrained to come up with our articles of impeachment. Samantala, magiging hiwalay ang botohan ng komite sa dalawang impeachment complaints. Ito ang isinampa ni Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Representative Jet Minsay ng Pusong Pinoy Party List at ng Bayan na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Kung isa lang ang madideklarang insufficient in substance, tuloy pa rin ang impeachment proceedings at magpapadala ng notice ang komite para makuha na ang tugon ng respondent. Susundan nito ng submission of pleadings, affidavits at counter-affidavits na dapat sinumpaan ng respondent. Pero kapag kapwa naman insufficient in substance, ita-terminate na Lakay ang hearing ng House Justice Committee at gagawa sila ng committee report na iaakyat sa plenaryo para sa pag-aproba. Magpapatuloy ngayong umaga Lakay Sir El ang hearing at pagpapasyahan ngayon kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Sabi nung una, sufficient informed na, di ba? Sustansya na lang, substance na lang. Yes, Lakay. Substance na lang, kumbaga yung laman na lang ng mga reklamo. Kahapon Lakay, sa tingin namin kasi marami mga nagsalitang mga mambabatas, ang tingin nila parang mahina yung sufficient in substance. Newspaper clippings na yung binigay support na ebidensya. Totoo Lakay, ang sabi ng ilang mga mambabatas, puro mga news clippings at nagsalita rin si Congresswoman Leila de Lima. Ang sabi niya, doon sa usapin na gumagamit ng illegal drugs ang Pangulo, ang sabi niya ay puro hearsay. Kasi dapat daw ay parang sa korte na merong magpapatunay. Puro lang daw kasi aligasyon. At hindi daw ito maituturing na kumbaga ay impeachable offense sa isang Pangulo ng bansa kung hindi mabibigyan daw ng sapat na kumbaga ebidensya o kaya ay nagtitistigo. Ang sabi niya ay puro lamang daw aligasyon ito. Nabanggit niya rin yung pangalan ni Senator Amy Marcos. Ayun, oo. Yung sinabi ni Manang Aymin ang ading ko ay ay, nako. Okay nga ron, Manang Milky, maraming teka muna. Ano ang latest kay sa impeachment kay VP Sara? VP Sara Lakay, hindi pa uusapan ng Justice Committee kasi mukhang maghihintay pa yata sila na ito ay mai-refer sa order of business ng Kamara. Kapag binasa na ito Lakay at Sir El sa plenaryo, ito ay pupunta na sa House Committee on Rules para desisyonan kung kailan naman ang hearing ng House Justice Committee. Okay nga ron, maraming salamat Manang Milky. Ganda umaga Lakay, Sister El. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy.